Ohayo minasan! Eto, may adventure naman kami ng asawa ko. Dito kami ngayon sa Chiba, sa Nokogiriyama or Nokogiri Mountain. Tinatawag din itong Sawtooth Mountain kasi mukhang ipin ng Lagare ang bundok. So papasok po kami ngayon sa ropeway. Dito po ang pinaka-entrance. Bukod sa hiking, pwede kang sumakay ng ropeway kung gusto mong ma-relax ang experience. So mula po dito, makikita nyo po ang panoramic view ng Tokyo Bay, lalo na kapag maganda ang panahon. Talagang breathtaking po kapag habang nakasakay po kayo sa ropeway. Ang pinakamagandang oras para pumunta dito ay sa umaga o hapon, lalo na kapag golden hour. Ang liwanag ng araw habang tumatama sa mga bato at puno ay isang parang painting. So kung makikita nyo po yan, ang ganda po ng lugar. Para sa mga mahilig mag-adventure, photography, or simpleng nature trip, ang Nokogiriyama ay isang lugar na hindi mo dapat palampasin. Hindi lang ito simpleng bundok, isa itong kombinasyon ng kasaysayan, kultura at natural na kagandahan. Kaya kung nasa Japan ka, lalo na malapit ka lang sa Tokyo at sa Chiba, isama mo na ito sa iyong travel list. Hindi siya tipong sobrang sikat na tourist spot, pero pagdating mo dito, parang kakaiba. Parang may kinakausap siya sa loob mo. Pero mas ramdam mo yung katahimikan. Yung klaseng katahimikan na hindi mo basta-basta marinig dito sa Japan. Ikaw lang ang hangin, huni ng ibon, mga hakbang mo habang nakatingin sa paligid. At ito ang makikita mo habang nakasakay kayo sa ropeway. Ang bundok, ang Tokyo Bay, at ang paligid ng Nokogiriyama. Napakatahimik at napaka-refreshing. Habang paakyat po kami, ramdam po namin ang combination ng pagod at excitement. At eto, narating po namin ang bundok o sa tuktok ng bundok ng Nokogiriyama. Napaka-refreshing, tahimik, kahit nakakapagod. Basta tuloy lang po ang lakad namin dito sa lugar. Marinig mo ang huhuni ng ibon at lahat ng mga bagay na makakapag-alala sa iyo na mahalin mo ang nature. Ito naman po ay isang Buddha na nakaukit sa bundok. At dito po, magmula dito sa spot na to, makikita mo po ang tinatawag na Hell's Peak. Ayan, kumbaga impyerno po yan sa atin. Kasi parang nasa impyerno ka na daw. Kasi makikita mo na nakakatakot pag nandoon ka po sa tuktok ng Hell's Peak. Tuloy-tuloy lang po ang lakad namin para makita naman po yung ibang spot ng bundok. Tuloy lang ang lakad namin. At dito na nga kami sa Hell's Peak. O parang nasa impyerno ka daw dito. At habang nasa tuktok ka, mapapaisip ka, ilang beses ka na bang sumuko? Ilang beses ka na bang gustong tumigil? Pero tulad ng bundok na ito, hindi ka pwedeng huminto sa gitna kasi may magandang naghihintay sa taas. At nung nakarating ka na sa taas, hindi mo alam kung matatakot ka o hahanga. Kasi habang nakatayo ako doon, parang sinasabi ng mundo, ang dami mo ng pinagdaanan pero nandiyan ka pa rin. At sa totoo lang, minsan sapat na yon. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang mauna sa lahat. Kailangan mo lang magpatuloy. Napagod man kami pero tuloy lang ang pagbaba at pag-akyat ng bundok ng Nokogiriyama sa ibang spot. Habang naglalakad kami, makikita mo sa paligid at mapapansin mo
ang daan-daang maliliit na estatwa o Buddha na nakahanay. Sinasabi nilang ito ay simbolo ng mga kaluluwa ng mga bata, isang napaka-emotional at spiritual na bahagi ng lugar. Ayan po, makikita niyo po ang daan-daang mga estatwa na nakahanay lang po sa gilid ng bundok. Tuloy-tuloy lang ang pababa at paakyat namin sa bundok. Habang makita mo naman sa ibang spot na ito, ang daan-daan uling mga estatwa sa gilid ng bundok. Yan nga po ang tinatawag nila na kaluluwa, simbolo ng kaluluwa ng mga bata. Isang napaka-emotional at spiritual na lugar na makikita mo po dito sa Nokogiriyama Mountain. Ayan po, may mga bagay na maaalala mo dito. Parang sinasabing, huminga ka lang. Ayos lang na mapagod, pero huwag kang susuko. Sa sandaling yun, parang gumagaang ang iyong pakiramdam. Hindi dahil nawala ang problema, kundi natutunan mong harapin sila isa't isa. Minsan hindi mo na kailangan ng sagot sa lahat. Minsan kailangan mo lang ng lugar na magpapaalala sa iyo na kung sino ka. At para sa akin, nahanap ko yun dito sa Nokogiriyama. Kaya kung pakiramdam mo pagod ka na, kung pakiramdam mo ang dami mong dala, baka hindi mo kailangang sumuko. Baka kailangan mo lang huminto sandali at umakyat uli. Para sa mahilig na mag-adventure, photography o simpleng nature trip, ang Nokogiriyama ay isang lugar na hindi mo dapat palampasin. Hindi lang ito simpleng bundok, ito ay kombinasyon ng kasaysayan, kultura, at natural na kagandahan. Kaya kung nasa Japan ka, lalo na malapit ka sa Tokyo o sa Chiba, isama mo na ito sa iyong travel list. Kung nakarelate ka, isave mo tong video na ito. Baka sa susunod na mapagod ka, maalala mong kaya mo pa. Follow mo ako for more real stories, real journeys, at mga lugar na hindi lang pinupuntahan kundi nararamdaman. Ito po si Vilma Saito. Ito po ang buhay ko dito sa Japan. With my hubby sa aming couple goals. Maraming salamat po sa pagpanood. God bless everyone. Isang paalala lang po sa may mga health issues, may sakit sa puso, sa high blood, yung mga nakakatanda na hindi na kayang mag-aakyat panaog ng bundok, yung mga batang sobrang maliit pa, na hindi pa kayang umakyat at mapanaog sa bundok, ay wag nyo na lang pong isama o pumunta dito sa Nokogiriyama. Kasi po talagang napakahaba at napakataas ng mga hinahakbangan at pababa ng bundok, paligid ng bundok na ito. So yun lang po ang aking paalala. Ito namang estatwa na to ay yan daw po yung nakalagay doon sa isang lapad noong unang panahon. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. God bless everyone. Enjoy your Golden Week here in Japan. Bye! Minasang Jane! Ito pala yung pinakamalaking Buddha na nakaukit. Bye!